Hello guys! Welcome and welcome back to my channel, Grow with Lynn. At nag-aayos-ayos ako dito guys. May mga nahuhulog kasi ng mga soil mix sa ilalim, kaya winalis ko para malinis naman. At naglagay ako ng mga lava rock sa ating mga pots. Ang paggamit ng lava rocks guys ay napaka-beneficial sa ating plants. Kaya nga sabi ko bakit hindi ako bumili ng lava rock dati. Dapat dati ko pa ito ginagamit at sinahalo ko siya sa soil mix. Dahil much better na hinahalo mo siya sa soil mix kaysa dito na ginagawa ko lang siyang toppings. Kasi nga nag-improve siya ng soil drainage, aeration, water retention kasi nag-hold siya ng water guys. Mas matagal siyang mag-hold ng water kaysa sa ginagamit ko na rice hull. Kasi nga yung rice hull mas mabilis talaga matuyo niya. At nakakapag-regulate din siya ng temperature sa soil. Kasi pansin ko guys, pag hinahawakan ko siya, hindi kagaya ng pamis guys. Kapag sobrang init tapos hinahawakan mo yung pamis, mapapansin mo na mainit talaga yung pamis at nasusunog pa nga yung dahon. Sabi ko 'di ba, mas nakakatulong pa siya para masunog, para magkaroon ng sunburn yung aking mga succulents. Pero itong lava rock ay hindi. Nako-control na yung temperature. So malamig siya para sa roots ng ating succulents. Nakakatulong din ang lava rocks guys para hindi magiging compact yung soil natin kasi nga nagiging porous yung soil kapag hinahaluan natin siya ng lava rock. Dapat talaga hinahalo itong kasi sa akin pinatong ko lang siya eh. Pero mas gusto ko rin naman yung pinatong ko kasi nga para yung nakadikit sa aking dahon ng succulents ay hindi yung pamis o hindi mainit. Ang lava din guys ay nagiging microbial habitat. So, tumitira sa kanila yung mga good microbes na nakatutulong sa ating succulents. Kaya lang, mostly sa atin kasi, lalo na sa akin, naglalagay ako ng furadan at nakakapatay ng microbe yung furadan. Kaya, wala din silbi kasi namamatay din yung mga microbes na andito sana. At higit sa lahat ay nagiging decorative na rin siya. Napapaganda niya yung ating succulent tingnan. Mas pleasing tingnan yung ating mga succulents dahil nga sa lava rock. Ang nilagyan ko dito ay ito. Marami ng roots itong si cream tea guys. Na-lose track na ako sa kung ilang months na ito since nung pinugot ko. Basta marami na ito siyang roots. Diniligan ko na. Sobrang stress niya ngayon guys. Ayan siya. Medyo lumiit kasi nga mainit dito eh. At natutuyo yung kanyang mga lower leaves kasi iniinuman niya yun. Pero natigil naman na kasi nga meron na siyang roots. Inalis ko na yung kanyang mga dry leaves. At ito yung pinugot ko na flapjack. Wala pa rin siyang babies na lumabas. Ayan. So nilagyan ko na rin siya. At wow, nabuhay si green smile ko guys. Tingnan nyo yan. Oh, ang ganda. Lumiit ito kasi nga, yung bagong dating pa lang siya, nilagay ko siya doon sa nakahang. Tapos, hindi ata niya kinaya yung init kasi nga wala pa siyang masyadong roots or wala pang roots. Tapos, in-expose ko na agad siya sa mainit. Hindi naman direct sun kasi naka-greenhouse ako. Pero hindi niya kinakaya. Kaya inalis ko siya doon at since inalis ko siya doon, gumanda na siya at lumaki na siya. Ito naman yung snow bunny guys. Kita pa rin yung pamis na nakalagay dyan. Kasi hindi ko na nilagyan yung may pamis. Dalawa na sana ang baby nitong snow bunny ko guys. Kaya lang nalusaw yung isa. At ito naman siya. Malapit na rin ito siyang malusaw pero nagkaroon na kasi siya ng sarili niyang roots kaya medyo nakasurvive na siya ngayon. Nakadetach na ito siya sa mother plant guys kasi yung stem ba na nakakonect sa kanyang mother ay nalusaw na yun siya guys. Ito naman si marble gold ko guys. Pagkaganda-ganda ng kulay niya guys. Ito na lang yung nabuhay ko. Yung isang marble gold na inatake na millibugs na tinry kong i-save ay hindi yun siya nag-survive. Ayan. So, ang ganda tingnan niya dyan sa lava rock. Ang ganda ng pagka-stress niya guys. Meron kasi ako nakita na marble gold na pink or red ba yun. Siguro ito yun siya. Ang ganda kasi ng kulay niya pa red. So, ito naman yung raspberry ice ko na lumiit. Hindi ko maintindihan kung bakit guys. Sobrang kapal nito nung dumating. Tapos,
baka mealybugs. Yan, may nakita akong puti. Baka mealybugs yung nakadamage sa kanya. So, sana mabuhay pa yung 4 na heads na lang na yan. At tingnan nyo naman itong si Marpin ko na variegated. Oh, ang ganda. Lalong gumanda siya sa niya. Sa lava rock na nilagay ko. Meron akong binihead. Ito siya. May roots na rin ito. At saka, asa na ba yung pinagputo? Medyo sira yung pinagputulan ko, guys. Ayan, nag-dry out yung dulo. Pero sana magbigay pa ng baby ito. Hindi ko alam kung magbibigay pa ba siya ng baby na variegated. Sana magbigay naman. Kasi dadalawa lang yan. Yan. May baby sa ilalim. Pero non-var. Meron akong mga nakuha dito na mga dahon na hindi ko na matrace kung alin doon ang Marpin or peach candy. Hindi ko na matrace. Hindi ko rin makita kung anong binigay na pups. Hindi ko pa na-check kung variegated ba yung pups na binigay. At ito naman yung Irish mint. May mealybugs din siya, guys. Kaya natatanggal yung mga dahon. Nangitim tapos natatanggal. Ganun ang nangyayari sa dahon niya. Kasi infested siya ng mealybugs. Kaya yan, may mga itim-itim. Pero sana kakayanin niya yung mealybugs. O yan yung Dark Vader ko. Inatake din siya ng mealybugs. Kung nagre-recover pa yan siya. Inalagaan ko sila ng spray ng alcohol. Since wala naman akong ibang pang treatment ng mealybugs. Alcohol muna. Talagang alaga ng spray at alaga ng sungkit. Every time na may nakita akong mealybug. Ito naman si Orion, guys. Pansinin nyo yung growth niya. Yung mga dahon sa pinaka-bottom part ay masyadong malaki at yung mga sumunod na tubo ay parang iba na siya, guys. Lumiit siya pero nagiging compact. Nagkakaroon na siya ng mga curls sa kanyang mga gilid ng dahon. Ito naman si Tapalpa ko na lumiit, guys. Galing ito kay Herlets. Nahirapan ako magpaugat sa kanya, guys. Hindi ko alam kung magsusurvive pa siya kasi paliit na siya ng paliit talaga. Mayroon ako makikita sa kanya na roots. Pero hindi masyadong humahaba. Tapos feeling ko na siya, nagda-dry out yung roots niya. Tapos yun, mamamatay na yung roots, ha. Parang ayaw niya niyang masyadong water. Ayan naman si Grace Pate Beauty ko. Ang ganda niya tingnan dyan, Ang ganda ng kulay nila, na may lava rock. Parang bumagal yung kanyang paglaki, yun lang. Kasi the last time, yung bago ko siya iripat, mabilis ang paglaki nun. Pero simula nung nilipat ko dito, bumagal yung paglaki niya, guys. Siguro na-disturb ko siya, At nagkakaroon siya lagi ng mga, parang overwater ba na dahon kasi nga, mushy na itim. So, ibig sabihin nun, overwatered siya. Pero, ang ganda pa rin niya. At least, buhay pa rin siya, guys. Ito naman, hindi ko alam kung ano ang ID niya. Pero natuwa ako kasi hindi nagbago yung kulay niya, guys. Ganito pa rin kasi yung tips niya. Red. Pati yung nasa gitna. Red pa rin siya. Medyo bumakadkad lang. Hindi yung naka-close talaga yung kanyang rosette. Pero okay lang. At least yung kulay ay nandyan pa rin. Ito naman aking 1-year-old na apus. Ayan, nag-flower na siya. Lumiit siya, guys. Dahil sa mealybugs. Pero okay lang. Naka-recover na siya ngayon. Yung kulay talaga ng dahon niya, guys. Ang ganda. Ayan, guys. Ito yung anak niya. Tingnan nyo. Dalawa itong baby niya. Tapos hiningi yung isa. Kaya ito na lang yung natira. Ito naman yung Crested Luella, guys. Na nandoon sa maliit na pot dati. Na nilipat ko dito. Ayan, nilagyan ko siya ng lava rocks din. At meron din siyang mealybugs. Tinitiris ko lang. Ito naman yung natira sa aking Tinkerbell, guys. Ayan, lumiit na siya. Kasi nga, dahil sa mealybugs din, guys. Kaya siya paliit ng paliit. Yan na lang yung natira. Hindi na nakadikit yung mga babies na yan sa mother niya kasi nga natutuyot yung mga steps. Silver coral na sinesyo. Buhay pa rin. Nilipat ko na si Hakuho, guys. Ayan siya at saka si Raindrops. Si Hakuho lang yung may roots sa kanila. Ang laki na ni Hakuho dyan, guys. O dapat mas malalim na pat ang pinagtamnan ko dyan. Pero gusto ko kasi mapuno itong area na to. Kaya dyan ko na lang siya itinanim. At si Raindrops, dapat din malalim na pat ang pinagtamnan ko. Pero okay lang. Actually, ayaw ko sa pot na ito, guys. Kasi may mga succulent na ayaw sa pot na to.
Kasi mababaw masyado. Pansin nyo naman yung mga pots ko, ang lalalim. Tapos ito mababaw. Pero parang nakukuha ko na yung kiliti nito eh. Parang kailangan ko lang mag-adjust ng dilig sa pots na ito para mag-survive yung mga succulents na nakatanim dyan sa kanya. Naglagay din pala ako ng lava rock dyan sa koala ko at sa cheesecake at nagpugot din ako sa kanila. Nilipat ko pala ng tanim si pink lotus. Lagi ko kasing napapansin guys na yung bottom leaves niya ay madalas nangingitim at nalulusaw siya guys. So, nung in-uproot ko siya, yung pinaka ugat pala niya is malalaki at umaabot na siya doon sa pinaka-bottom nung pot ko. Kaya siguro parang nahihirapan siya. Mas gusto niyang mas malalim yung gagapangan niya. Mas mabuti na niripat ko talaga siya. May growth naman siya pero ayoko yung laging nagkakaroon siya ng lusaw na dahon. At lagyan ko siya ng lava rock at ang ganda niya guys. Ayan. Yung ano dyan sa gitna ay dahil yan sa fungicide na in-spray ko. Nagstay ata sa pinaka-rosette at merong ganyan o parang naaalis yung farina niya. Yun pa muna, may mga bakante pa dito kasi may itatanim pa ako at meron pa akong pots na ganito na wala pang tanim. So tatamnan ko pa yun. On the process pa ako dito guys. Meron pa akong bakante doon. Oh. Ayan, may bakante pa ako dyan. Kailangan ko pa yung lagyan. Dito din. Si Fan Queen ata to siya guys. Hindi pa ako tapos magtanggal ng dry leaves. Ang dami niyang dry leaves. Kumanda yung kulay niya ngayon. Fan Queen ba siya? Akala ko si rose cabbage siya pero parang hindi. At andyan pa rin naman yung crested niya form. Dito ko nilagay yung aking arrangement sa pinakagilid. Nag-shift yung araw ngayon guys. Mas mainit dito banda. Diyan. Mas mainit dyan banda sa umaga. Kaysa doon sa pinaglagyan ko ng dugong. Yun lang ang ganap dito sa aking garden sa ngayon. And thank you all for watching. Sana nag-enjoy kayo guys. And see you on the next one. Like and subscribe.